Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Wednesday po ngayon, pero maulan pa rin sa Metro Manila. Masayang Wednesday, Nelson. Masayang Wednesday, Jen, at masayang Miyerkules po sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa ibaing dagat. Alam namin, kung minsan ay madaling araw dyan, hating gabi, pero patuloy kayo sumusubaybay sa programa namin. Kaya, warm welcome po sa inyo dito sa Saganang Mamamayan. Ayan, samahan niyo po kami at mukhang mainit pa rin ang issue natin ngayon, Nelson. Ano ha, mamaya meron tayong follow-up ukol doon sa naganap na pamamaril sa isang eskwelahan dyan sa Zamboanga City. At marami pa po mga mainit na issue. Magpapakita ba ulit tayo ng mga bagay, tuloy-tuloy ata yung mga baha sa iba't ibang lugar. Ngayong umaga, may baha pa rin. Ngayong araw, oo. Ngayong hapon, nung paglabas ko ng mga bandang 2:30, biglang buhos ang ulan, Nelson, ha? Yes. Dito sa Quezon City. Gusto kong bumalik sa higaan at maghalo-kip-kip, eh. Nako po. Sarap sanang matulog, eh, pero wala, Holiday. Holiday ngayon. Oo nga pala. Oo, holiday sa Quezon City. Oo nga pala. Araw ho ngayon ng araw ni Manuel L. Quezon. Oo, Yan. birthday. Birthday. Happy birthday. May pahanda ba ngayon sa Quezon City? Meron, oo. Si Mayor Joy, magpapiging ka naman. Libreng chicken. Care of Joy. Chicken Joy. Kaya pala chicken yung minerienda natin kanina. Pero hindi Joy, eh. Oo. Pero bago tayo pumunta sa baha, Jen, puntahan muna natin ang isang mainit na issue na ngayon ay pinag-uusapan hindi lang sa social media, kundi pati sa lahat ng kanto ng mga eskwelahan at sa lahat ng loob ng classroom ng mga teacher at mga estudyante. Kaya pala nung dumaan ako sa parlor, may nagbubulungan ng mga Sabi? Yun din ako, sabi, totoo ba yun? Sinabing gano'n? Oo. Naku, sabi ko, ay, kurutin ko sa singit yan. Parang gano'n. Sabi ko, ano ba naman pinagbubulong-bulungan ng mga ito? Akala ko, Ayun nga. ano ba yan? Hindi, kasi itong naging statement ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro kahapon. Si Ante na naman. Tungkol doon sa Talaga. nangyaring pamamaril sa Zamboanga City, sa isang eskwelahan. Ay, di ba? Taos-puso nga nakiramay ang Pangulo doon. Yun, tama. Binasa niyo yung statement, di Nakita, ba? taos-pusong nakikiramay ang Pangulo. Tama naman yun. Ang problema, nung siya na ang nagsasalita, tinatanong na siya, nagdagdag siya kesa doon sa nasusulat. Yan. Yun ang masama doon. Dinagdagan niya yung statement ng Pangulo. Mabuti sana kung angkop, ha? Ibig sabihin ay kadamdamin, kadiwa nung mga statement ipinahayag ng Pangulo. Pero iba ang naging dating sa lalo na sa mga teacher. Ang tawag dyan, Nelson, sa barkadahan natin, nagsariling kalooban. Tama ka. Tama. Nagsariling kalooban. Nagsarili. Hindi na lang nakasyahan dun sa statement ng Presidente, nagdagdag pa ng kanyang sariling kalooban. Baka naman napabuti. Yun nga, napasama eh. Yun lang. Ngayon, Ayun ang mabigat. mula Apari hanggang Hulo, saan ka man, galit kay Claire Castro ang mga teacher. Ang mga teacher, bihirang magalit yan, Nelson, eh. Naman, oo. Kasi sa mga kakilala kong tao, yan ang may pinakamahabang pasensya. Yes. Di ba? Sa akin lang umikli ang pasensya ng teacher, eh. Nag-aaral ako, eh. Alam mo ba, kung ano ang ikinagalit ng mga teacher? Ako, ayun na. Kasi parang lumilitaw na yung pamamaril sa Zamboanga ay kasalanan ng mga teacher na nagtuturo ng hindi tamang ugali sa mga estudyante. Mabigat naman yan. Yan ba ang kanyang tono? Pakinggan natin, ha? Yun ang tono ng sinabi Balikan niya. po natin yung naging statement ni Yuse Claire Castro na naging ugat ng malawakang, ano man tawag dyan? Opinyon. Parang protesta Jen. Galit na galit ang mga teacher. Ang gusto nga parang sama ng panahon pala yan. mag-resign na si Nagpupuyos. Yuse Claire Castro. May panawagan ng gano'n? Oo. Iba't ibang malalaking organisasyon ng mga guro ito, ha? Oo. Pakinggan nga po natin, balikan natin, ano ba yung sinabi kahapon May kinagalit ng na mga teacher? ikinagalit ng mga teacher?
Sige po. Isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Ayan dyan. Dalawang bagay ang binigyan niya ng sabi, ang binanggit ni Jen. Nung bandang huli, gusto niya magpasaring sa pangalawang pangulo. Yun ang kanya sanang pinupuntiri. Pero doon sa bandang una kasi... Grave threats yun di ba? Oo. Yung una ay tungkol... Kasi ang sabi niya, ang isa sa nakikitang solusyon, ibig sabihin may problema, di ba? Tama. Ang problema, yung karahasan sa eskwelahan. Oo. Anong solusyon? Ay yun daw mga teacher, ay wag magturo ng ito to sinabi niyo. Sige, banggitin mo. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Ay anong magiging damdamin mo kung ikaw ang teacher na narinig mo yan? Ako mula grade 1 hanggang grade 6. Aywan ko, wala akong teacher na natatandaan ko na nagturo sa akin ng kawalang modo. Jen, ang lesson natin ngayon, tuturuan kitang ng paano maging walang modo, ha? Punta ka rito. May ganun ba? Hindi, dati nga meron pa tayong yung tawag doon, di ba, part ng clearance mo, yung good moral and right conduct. Parang natin, good moral character. Mga ganun eh. At maging sa mga susunod na pag-aaral, aywan ko, kung saan nakuha ni Ante. Meron ba kayang teacher, halimbawa si Ante na nagturo ng gano'n, o kaya may nalaman siyang teacher, totoo ba yun? Teacher na nagtuturo daw po sa kanilang estudyante kung papaano maging walang modo. Ayun. Lalong-lalo na sa mga nakatatanda or sa mga ibang tao. Di ba? Ay, ikaw, di ba, pag narinig mo yan kagad ang papasok sa isip mo. Lalo na kung ikaw ay teacher na pagod, kulang ang sahod, aywan ko madaming ginagawa. Sa hinagap ko, sabi ko nga, sa hinagap, siguro ng mga teacher na nakikinig ngayon sa atin, may pagkakataon kaya sa kanilang buhay bilang isang maestro, dumating kaya kahit saglit lang sa pagkakataon na habang sila nagtuturo, na, ang ngayon dapat wala muna kayong modo. Huwag kayong gagalang Lahat na matatanda dito, lapas tanganin ninyo Naku po. May ganun kaya? Wala nga ganun. Kaya kapag kaya narinig ng teacher, tapos titingnan natin ano ba ang kalagayan ng mga teacher sa Pilipinas. Maintindihan mo na magagalit talaga sila di ba? Pero doon sa punto natin, balikan natin. Sunod kasi yung karahasan, kung sa ganun na naging kanyang konklusyon, na maril sa Tacloban, etc., hanggang sa nangyari nga kahapon, hindi ko maisip kung paanong pumunta sa ganung konklusyon. Para ang sinasabi niya, kasi may mga teacher na ang natututunan ng mga bata ay pagiging walang modo. Yun nga, walang modo. Kaya, dahil sinabi niya yun dun sa insidente na may pamaril, ang isipin mo, kaya ba nainganyo mamaril yung mga bata ay dahil sa teacher? Hindi ba ganun ang magiging... Ganun ang magiging conclusion mo doon.
Ay, pero, ayoko, sana mali tayo ng ating hinuha, Nelson, ano ha? Paano mali? Paano tayo magkakamali? Siya yung nagsasalita. Hindi ko maubos maisip. Ngayon ko lang nakita yung pinaka-konteksto ng kanyang sinabi. Oo! Kaya pala hindi mo tama yung sinabi mo. Oo! Hindi talaga mapipigil ng mga teacher na magagalit o sasamaan loob sa kanila sa pahayag na ito. Tingnan natin ang mga naging reaksyon nila dyan, ha? At hindi pangkaraniwang ano ito, ha? Tagapagsalita ng Pangulo ito. Samantalang kahapon kasi narinig ko yung magalang at mula ngang sa puso, di ba? Taos-pusong pakikiramay ang ipinarating ng Pangulong Bongbong doon sa mga nasangkot sa insidente na yung kahapon sa Tama. Buanga. Dapat huminto na siya doon. Kasi Ayun, nung sana. tinanong, ano po ba mga solusyon dito? Nag-imbento siya dyan ng mga solusyon. ganon. Nagsariling kalooban nga. Yun, ang masakit. Lumagpas kesa dun sa nasusulat. Napahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, mabigat. Napakasama nga nun, ha? Oho. Ano nga naging pahayag ng mga iba't ibang grupo? Yan, sige. Pakita natin. Ano bang mga naging reaksyon, ha? Ang unang pumuna dito, yung mga grupong Alliance of Concerned Teacher dyan, ACT. Oo. Ano yan? Mga militanting grupo yan. At saka yung ACT-CIS, yung... Ay, di naman. Yung ano yung party list group yan. party list group. Tulpo, tsaka na YAP. Oo, yung mga teacher din. May mga teacher din ba yan? Mga kasapi, ACIS? Wala yung mga reaction, Oho. Oh. Nasaan na yung mga reaction? Meron nata. Si, ano din, yung Alliance, yung kay Benjo Basas. Sila na, no? Yung anong grupo ngayon? Makikita mo, walang grupo ng teacher na sumang-ayon kay Claire Castro. Baka naman may sumang-ayong PTA. PTA kaya? Wala din. Oo. Wala din ba? Parents Teacher Association? Wala. Yung kalipunan ng mga may-ari ng eskwelahan? Hindi din. Hindi rin ba? Ay baka naman sinang-ayunan ito ni DepEd Secretary Sani Angara. Wala, tahimik si Secretary Sani. Oo. At tsaka hindi sa sang-ayunan yan. Ano? Ganun ba? Kasi yung bandang huli, yun, doon mararamdaman mo na gusto niyang ilihis yung naratibo na para bagang ano yung sinabi, naalala kong bigla yung sinabi ni NBI Director, yung pagbabanta, meron daw yung klase yung natatransfer na ano yung paliwanag na? Nung pinatago sa sa pagdinig sa Senado, yun daw pagbabanta na yun ay parang nagkakaroon ng, meron siyang terminong ginamit Kinetic. Kinetic force. Nagkakaroon daw ng kinetic force yung mga banta na yun, Nelson. Oo nga. Bago tayo pumunta ron, yun nga una. Ayan. Ito sabi ng isa, anong grupo ito? Sa halip na linawin ang maling impresyon sa kanyang naging pahayag, ito reaction na lang ito. Oo nga. Reaction ito. Yung unang yung unang reaction muna. Pero wala ate. Anyway, baka naman binawi niya ngayon, Nelson. Sasabihin niya, pasensya na po, nagkamali ako ng salita Baka yan, siguro dala lang ng bugso ng damdamin, etc. Hindi ko talaga inisip masyado Oo. Iba ho yung tinutukoy ko. Pasensya na. Iba ang konteksto. Kasi kung ganun ako, yun ang sasabihin ko, Nelson. Dapat lang, oo. Baka naman bumawi ngayon. Pakinggan natin. Ngayon. Kasi di ba, press con uli. Tinanong siya, ano pong reaksyon nyo doon sa napakaraming teacher? Nagagalit sa inyo Yan. Anong sabi? Sige nga, panoorin natin. Ngayon na ito. Ngayon hapon. Ano na ang bawi ni Auntie Claire? Sige nga, nanindigan ba o bumawi na? At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi
na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Tuloy mo pa, may rebuttal pa yan eh. Meron pa. May rebuttal pa yan. Maganda yun. Kayo ba hindi pa hihingi ng paumanhin? Meron pa yan. May rebuttal. Yung sagot ulit ni Iban. Tuloy mo pa direct. Hindi naman sa gusto kong mang-intriga. Kasi tinatanong mag-apology ba? Andun yung sa bandang huli. Yung lundo ng sinabi niya. Tuloy mo pa. Maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saang eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga... Ayun, iba-iba na yun nalaktawan na Iyon na yung kanya palang pinaguhugutan ni Auntie Claire. Kasi di ba, minsan daw dumalaw ang Pangulo. Pero hindi sa Zamboanga yun Sa Davao yata yun. Na nagpahayag ng masasakit na salita yung mga estudyante. At nandun pa naman mismo ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya anong kaugnayan doon sa pamamaril sa... Baka yun ang sinasabi niya, tinuruan yung mga bata ng kawalang modo. O kaya nga, lumilitaw. Doon sa statement niya, inaamin na talaga na yung mga teacher doon, mga batang namaril, ang nagturo ng kawalang modo, hindi ba? Parang ganun ang... Kasi inano niya pinagtabi niya di ba? Bakit mo pagtatabihin kung hindi naman pala magkaugnay? Hindi ba? Ibig sabihin, mali yung pagkakalatag niya. At saka alangan namang sabi nung, oy, pag ganyan ang Pangulo, magsalita kayo ng ganito Ibubulong ba? May sira ba ulo ng teacher? O pag nandiyan ang Pangulo, taga Davao tayo At saka, magsalita kayo ng masakit. Kung itutuloy mo yung, yung video na yan, kasi wala tayong mahusay na taga-cut Ang sabi ng USEC ay, bakit ako magbibigay ng apology? Wala naman yata, wala naman akong mali. Parang gano'n to that kasi effect. Tinanong siya ulit ni Iban Kasi sayang, wala pa tayong nung direct. Pag tinuloy mo yun, nandun yung pinaka... sabi niya, wala naman akong, kahit ulit-ulitin nyo pa, wala naman akong sinisisi doon, di ba? Hindi ko naman sinisisi yung mga teacher. Nagpapaalala lang ako. Yun ang kanyang pahayag ng bandang huli. Kaya nga, ang tingin ko dyan, palusot na lang niya. Kaya naninindigan pa rin siya doon sa kanyang naunang pahayag. Hindi mo nga pwedeng paghiwalayin yung barilan, tapos ipapasok mo yung walang modo. Therefore, teacher nga yun, di ba? Yun na nga. Pero bakit nga nagkagroon ng ganyan katinding damdamin ang mga guro? Kasi dyan tiningnan ko kumusta ba ang mga teacher sa Pilipinas? Kailangan ba talaga nila ng mga ganitong parang pinangaralan mo yung mga teacher? Kayo mga teacher, tuturo kayo ng walang maging modo. Parang ginanon mo sila. Sa mga estudyante. Eto po ang realidad. Kinuha ko, magkano ba ang sahod ng mga karaniwang teacher? Batay ho sa Salary Standardization Law at Executive Order number 64, ang Teacher 1, yung entry level dyan, ayan lang 28,500 hanggang 31,700 kada buwan. Bago ba ito? Di ba nung nakaraan parang Ano na yan? Yan na yung salary grade 11. Ang ginawa lang pala promotion, nagpa-promote. Tataas ka. Kaya lang, kung ikaw ay entry level, ito ang sweldo mo. 28 lang pala, no? Siguro sasabihin mo, hindi, mataas na yan kung sa Pilipinas. Kaya lang, pagka ikukumpara mo sa ibang bansa, doon ka na malulungkot ng matindi. Bakit? Alam mo ba, sweldo sa ibang bansa? Kasi kung ito idadollar natin, maaabot lang ng 6,000 to 7,000 US dollar per year. Ganun ba? Per year? Per year. Hindi monthly? Kasi i-compare natin sa ibang bansa
Ay ano, kung taunang kita at converted sa dollar, Pilipinas, $6,000 to $7,000. Sila pa ang huhugot niyan, ha? Sila pang gagastos ng pambili ng Crayola, minsan Manila paper, nawalan ng printer, walang ng ink ang printer, Chalk. pampaganda, chalk, walis, ting-ting, kung walang nagdo-donate na PTA, sila pa lahat yan. Pero tingnan mo yung Thailand, Jen. Oo nga, Higit sa doble ang sweldo nila. Yung pinakamababa nila, $15,000. Ano to, Teacher 1 ito, entry level. Oo, entry level. Entry Tao level. ng kita. Yung sa Pilipinas, maawa ka naman talaga, hindi ba? Pakaliit lang Tinan mo pala. yung Malaysia, halos ganun din. At ang Singapore, lalo na. Oo. Kaya hindi tayo magtataka, ang daming mga teacher na magagaling, nandyan na sa mga bansang Mag-abroad. yan. Oo. Hindi, tsaka ano yan, Hindi 8 oras ang teacher, Hindi. Hindi po, Ay, Kasi ito- pag uwi ng bahay yan, ang trabaho niya, may kinalaman pa rin sa pagtuturo niya. Ayun pa. Di ba? Oo, dadating tayo dyan. Bukod sa sweldo, yung pang mga pasilidad, problema rin ng mga teacher. Nako. Masisikip ang eskwelahan, ang mga Yan. classroom. Kasi lumilitaw ho, sa report ng DepEd, meron tayong kakulangan na 150,000 classroom. Buong bansa yan. Oo. Tama. Oo. Kaya dahil kulang, merong mga classroom na siksikan ng mga bata. Dapat ang ideal ratio, bawat guro, isang teacher, 35 na estudyante. Yun ang ideal. Oo. 1:35 dapat. Yes, pinakamadami na yon. Oho. Pero dahil nga sa kulang ang classroom at kulang din ang teacher, nagiging sa isang teacher, 50 hanggang 70. Naku, 1:50. Sa isang classroom. E de siksikan, Totoo. mainit pagka tag-init. Oo. Hindi, tsaka yung isang teacher, magtuturo ka ng 50 estudyante. Oo. Paano, kahit ikaw na pinakamagaling na teacher, Ay, yung lalamunan pa ba, ayan, di ba? paano mo tuturuan ng maayos lahat yan? At tapos, hinahati-hati nila sa 3 shifts. Oho. Kaya ang daming ginagawa ng teacher. At batay sa Magna Carta for Public School Teacher, Jen, RA 4670, Oo. ang teacher dapat 6 na oras lang magtatrabaho. Ayun. Tapos yung 2 oras, pang lesson plan, mga grade, iba't iba pa. Total ng 8 hours. Yun ang ideal. Pero sa Dapat. katotohanan, umaabot ng hanggang 10, hanggang 14 ang oras ng trabaho ng teacher Totoo. kada araw. Dahil maraming ginagawang iba pa. Minsan nga, kahit Sabot Linggo, papupuntahin pa Yes. eskwelahin yan, ano? Oo. Oo. Kahit may bagyo, sila pang pupunta, maglilinis ng Yan. paaralan. Oho. Maraming dagdag na gawain. Kaya Kaawa-awa ang kalagayan ng mga kaguruan natin sa Pilipinas. At Nelson. sa kahabag-habag na kalagayan na yan, Oo. sasabihin mo pa na nagtuturo kasi kayo ng kawalang modo sa mga bata eh. Nako po. Kaya nagkakaganyan ang mga estudyante. Hindi ba masakit talaga? Ay, parang kang tinutusok ng karayom sa puso niya, Nelson. Kung ikaw ay teacher. Hindi siya nag-uudyok tayo, Nelson, ha? Oo. Oo. At saka, ano na ito eh. Wala na tayong magagawa. Nagalit na eh. Oo nga. O, nagalit na. Nangyari na po eh. Iniintindi na lang natin kung bakit gano'n ang kanilang damdamin. At sana Dahil sa naman- sitwasyong ito. At sana naman ngayon, mukhang wala tayong magagawa. Yun ang judgment ni Auntie Claire, no? Oo. Pero Kaya- dagdagan pa natin. Oh, sige pa nga. Bukod dyan, ay sila rin ang bumibili nga nung Crayola, Manila paper, printer, Oh. ng ink printer, classroom decoration, yung data, mobile data dyan. Pagka Oh. mag-encode sila, gagamitin ng oh. walang internet ha, minsan. Yes. At mga digital teaching materials. At ngayon, meron ng mga PowerPoint, di ba? May mga computer na. May digital grading portals na. Ang problema naman, aaralin nilang mag-isa. Kasi walang nagtuturo. Ayun. Di ba? Apakahirap nun, lalo na sa mga may edad na. Ang may tawag yan, yung tech gap eh, yung technological... Yes, so, lalo kung ang teacher may edad na, hindi Oo, na makaakbano sa technology. Mahirapan. Oo. At dahil nga dyan, napipilitan sila na mismo ang mag-aral. Yan ang challenge yan. Nasa urban ka. Paano kung ang challenge mo, Nelson, pupunta Nasa ka pa ng gubat. malayo mga Ayun ang problema. bundok. Yung tatawid ka ng- Diba? Tatawid ka ng Oo, ilog. yes. Sinatsaga ng mga teacher yun. Ang daming problema. Para tayo sasabihin sa'yo, magtuturo ka ng kawalang mundo. Masakit, di ba? Di ba? Eto pa. Oo. Bukod dyan, natatandaan mo ng mga estudyante tayo, di ba? Oo. Sigurado merong teacher dyan na matandang dalaga na, di ba? Yes. So, Hindi gusto nawawala, mo- di ba? Gusto mo isa-isahin ko sa'yo, teacher ko.
Bakit nagkaganon? Oo. Kasi karaniwan, ang mga teacher, mahirap ligawan. Di ba? Ay, oo. Kasi medyo maayos lagi ang suot. Di ba? Yan, oo. May Tsaka iba naman, pinag-aralan. maganda, pero terror naman. Ayun pa, di ba? nakakahiyang ligawan. Pero kahit terror, hindi magtuturo naman sa mga modo yun. Hindi. Walang Disiplina ganun. nga tinuturo Oo, eh. Tama, oo. Kaya marami po, hindi naliligawan, tumatandang dalaga, tumatandang binata, at yung classroom, yun ang kanilang nagiging tahanan. Yan. Yung mga estudyante, ang kanilang nagiging mga anak. Oho. Di ba ang tawag sa atin ng mga teacher natin? Anak. Oh, yun, mayroon. Di ba? Pero kung teacher ganun, mga anak, kamusta na kayo? Oo. Kung tinawag ka namang nanay, nanay mo ba ako? Sabi sa akin. Kaya ang kailangan nun ng mga teacher ngayon, hindi yung turuan mo sila kung anong dapat nilang gawin eh. Pangunawa ngayon Pangunawa, pagmamahal, hindi ho paninisi. Yes. Ayan. Kaya mga teacher natin talagang mga bayani po yan eh. Bayani. Dahil sa, biruin nyo, pwede silang mag-apply sa abroad eh. Kung tutuusin, di ba? Ay, oo. Totoo. Oo. Pero Priority sila eh. marami sa kanila, pinili nilang manatili dito sa ating bansa. Unang-una, siguro dahil mahal nila ang profesyon, ang bansang Pilipinas, at yung pamilya nilang nandito. Ayaw Totoo. nilang iwanan. Oho. Ako kasi, ayaw ko siguro gusto kong unawain si Auntie Claire sa tagpo na yun, Nelson eh. Kaya lang, Kaya lang parang nahulog siya sa sarili niyang kumunoy. yes. O di ba sa kagustuhan niyang anong tawag doon? Manisi. Manisi, kumambyo ng konti. Kasi gusto niyang dalhin ang naratibo Dun na sa- yung mga banta, threat Oo. sa mga eskwelahan mga ng pangalawang pangulo Oo. nakaapekto sa mga estudyante kasi Yeah. karahasan daw ang nangyayari. At saka dun sa nagsisisigaw. Oo, Ayun, di ba? oo, kasi may sama siya ng loob doon sa mga Mga estudyante teacher na ng kasama Davao oo. na sinigawan ang Pangulo. Yun nga. Di ba? Eh, sa kagustuhan niya na laging dalhin sa iba ang kwento, ayun, nahulog siya sa kumunoy. Yun. Na napakahirap hong makawala dyan. At saka ito na pala, Nelson, inihabol natin. Yung bandang huli, tinanong siya, sabi niya, hindi ho kayo magsosorry sa mga teacher. Sige, tingnan Sige, natin. pakinggan natin ang pahayag po ng Auntie Claire. In that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko
saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yun ang bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil maraming nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw nating pamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan. Oh, nakumbinsi ka ba ni Yusek sa paliwanag niya? Pilit na, pero wala tayong magagawa. Andun eh. Napasubo na. Pero kung ako kahapon, binasa ko yung statement ng Pangulo. Sa halimbawa lang. Ayan, tapos pusong pakikiramay. Nag-follow-up question. Ano pong mga solusyon ang gagawin natin dito? Hayaan na ho natin sa polis yan. Hayaan po natin sa Kasi polis. violence yan eh. Habang ngayon po ay nagluluksa siguro ang ating mga kababayan, pinakamabuti, igalang na lang po muna natin sila. Yes. Putol lang issue. At saka hindi mo naman porte yun eh. Yun na nga, di ba? yun na Susolve mo yung krimen, yung violence. Pinanghimasukan mo lang, di ba? Yun. Naghimasok ka. Kaya lang, Jen, yung pagsasabi na dapat kong sisihin dito ay yung mga nagbigay ng interpretasyon. Yung Alliance of Concerned Teacher daw, yung ACT Party List. Oo. Ano Yan- ba sinabi ng ACT? Yun nga, na sila sinisisi yung mga Na teacher. sinisisi daw ni Oo. Auntie Claire, yung mga teacher. Alam nyo, kapag ka ganun ang sinabi mo, ibig lang sabihin ito, lumilitaw na wala kang kamuwang-muwang sa communication theories. Meron bang teorya ang komunikasyon? Meron naman. Dapat kasi nagseseminar muna kayo. Ako po may seminar, mura lang po. Oo nga. Communication theory. PM is the key. Communication 101 lang yan eh. Naku, magagalit si si Ginoong, sinong PCO chief ngayon? Si Sir Dave. Dave, oo. Ay, expert yan. Communication alam expert niya yan eh. Alam niya. Diba? Meron ho kasing tinatawag na encoding and decoding theory ni Stuart Hall. Ganon. Ang ibig sabihin niya, yung Encoding and decoding. encoding, ikaw yung nagsasalita. Yes. So meron ka pinapasok na impormasyon. Oo. Yung decoding, sa audience yun. Ayun. Ngayon, Jen, kahit ano ang in-encode mo, depende yan sa audience kung paano nila tatanggapin. Kapag ka sinabi mo, puro magaganda sa kanila. Pero ang tanggap ng audience, niloloko mo kami Bakit mo kami pinagagalitan? Wala sa iyo ang karapatan na sabihin ko ano yung sinasabi mo dahil nasa pagpaparating mo yon. Yun. Di ba? Doon sa receiver ngayon yun. Nasa receiver ang pagdedesisyon kung ikaw ay tama o mali ang ginawa mong pagpaparating. Kaya pagka sinabi ni Jose Claire Castro, saan banda doon? Ang mali mo yung nagkamali. Ang Jose Claire, ang mali mo, yung kabuuan noon kasi dumating iba di ba? Kapag kami sinabi ako sa iyo, Jen, mahal na mahal kita. Pero ang dating sa iyo ay parang nanguuyam to. Ginagalit ka. Ibig sabihin, baka mali yung pagpaparating ko sa iyo. Yun. Baka nung sinasabi ko sa iyo, may hawak akong baril. Di ba? Oo nga, no? Mali ho kasi yung pagkakataon na ginamit na bakit mo ipapasok kung alam mo na hindi naman pala may kaugnayan sa shooting incident, yung isang bagay na ang pinag-uusapan ay yung karahasan sa paaralan. Yun na nga. Ano ba yan? Parang part ba talaga? Ay, di ko lang alam nga. Kasi baka part. Yun bang nagdala siya ng picture? Yun ba yung kahapon o ngayon din? Ngayon yan. Ngayon yun. Ngayon niya pinapaliwanag. Ayun. Na ito po yung sinasabi ko na mga nagtuturo ng walang modo. So ngayon pala yun. Yun Akala ko kahapon din. Bakit hindi mo kahapon dinala yung picture na yan, di ba? At saka, bakit mo naman isisingit yan? Ang topic ay barilan sa eskwelahan. Oo. Ayun. Tsaka gustuhan niya sigurong ibulalas ang kanya sama ng loob. Doon sa mga nagsisigaw sa Pangulo. Oo. Sa Pangulo naman, hindi ata nasaktan sa sinabing yun eh. Hindi, siya nga lang mag-isa.
Ganun ba? Nagpipilit nga siya na... Gusto magpapogi siguro sa Pangulo. Boss, pinagtatanggol kita. Parang ganun ba dating? Kaya ang problema, halimbawa, ito na nag-level up na po yung sitwasyon. Hindi na sa communication management naging crisis communication Yun. Kapag may crisis communication, ang isang payo ng mga eksperto, kapag matindi ang krisis, humingi ka ng paumanhin. Kay mali, kay tama ka. Kasi, sabihin mo, sisisihin mo pa yung tao na... Paninindigan ka pa. Pagka sinabi mo, hindi, ang nagkamali dyan, yung nag-interpret. Ibig sabihin, inaamin mo, mali yung pagpaparating mo. Mali yung style na communication mo, kaya iba yung naging mensahe. Iba yung nakarating sa receiver. Yes. Tama. Oo. Ang dapat daw gawin dyan, humingi ka nga ng paumanhin. Paumanhin po kung mali ang pagkakaintindi nyo, pero hindi yun talagang intention. Hindi, dapat ganun Pero ipipilit mo, pakinggan mo nga paulit-ulit, wala namang pagkakamali dun Totoo. Na para bang perfectong tao ka, di ba? Na para bagang wala ka paninindigan. Saan bahagi yan ang nagkamali ako? Ayun ang problema. Parang ganun. Yun ang problema kasi kahit wala kang pagkakamali, sabihin mo na, pasensya na po. Yun ba ang dating sa inyo? Naku po, pasensya na. Di ba dapat ganon? Tama. Hindi ho ganyan ang gusto kong sabihin Baka nagkamali lang po kayo ng interpretasyon, pero pasensya na. Baka nagkamali ako sa paglalahad, kung paano ko siya sinabi. Di ba? O kaya naman, naging malabis po ako kasi ang totoo, hindi naman talaga yung part ng gusto ipaliwanag sa inyo. Oo, napumasok lang bigla sa isip ko. O kaya sabihin mo, ay, pasensya na ho. Akala ko nagbablog ako Yun lang. Hindi ko alam na sa pagkakataong binabanggit ko to, ako ay press secretary. Akala ko, vlogger ako Hindi ba? Baka nagko-confuse na siya kung sa pagkakataong yun, ako ba ay press secretary o vlogger na kailangan ko ng maraming controversial na statement para maraming views. Dapat natuto sa kayo nun. Nung isang araw, di ba, naalala ko, isingit ko lang na sana, yung nagtatalo sila ni Mayor Benji Magalong. Oo. Sino dapat sisihin daw doon sa, di ba, yung may namatay dahil doon sa rock netting. Sabi ni Auntie Claire, kayo dapat sisihin dyan kasi pinatigil niyo yung rock netting Dapat kung may rock netting yan, hindi sana gumuho yung mga na yan. Sabi tuloy ni, hindi sumagot ng pabalandra si Mayor Benji Magalong Oo. Kumbaga, ang dating magtatalo-talo. Sige po, ako na ho at may kasalanan yan. Ayun. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Dapat ganun, di ba? Inaako ko po ang responsibilidad. Ayun. Tapos na, di ba? Tingil ang usapan, tapos. Kasi, Jen, Diba? ang pag-amin ng sariling sablay ay maaaring magpanumbalik ng tiwala Totoo. Totoo yan. Pero pag iginit mo na, hindi, mahina lang pang-unawa ninyo. Nako Hindi po. nyo ako naintindihan. Mali ang interpretasyon nyo. Nako. Di magagalit na naman yung Madadagdagan. parang nagpunta ka sa bahay na nasusunog na ang dala-dala mo ay gasolina imbis na tubig. Nako, binuhos mo. Sinabuyan mo. Lalong magagalit yung... Maglalagablab yung apoy, Yung mga lalo. teacher na ito. Anong tawag doon? Adding insult to injury. Yan. Damage has been done. Ay, naku. Ante, ako ang payo ko kay Auntie Claire maglakbay naman. Medyo pa kailangan na mag-refresh ni Auntie Claire, no? Palagay mo. Pasakayin mo sa barko. Ayan. Huwag mo na ibalik. Kayo po ba maglalakbay? Bait ang ulo ninyo? Aba, may paalaala po ang PPA. Panoorin po natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos
ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon ho tayo sa Always Panalo. Yan po, oh. Pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, mag-order, magpa-deliver, basta. TI, the patient successfully 962 www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page or email gcmch.ph@gmail.com. Report muna tayo. Hindi daw po sinasantabi ng DepEd na may maaring groomer mula sa nihilistic violence extremist group ang namaril sa Zamboanga. Magbabalita po si Mar Gabriel. Mar? Yes, Jen, mahigpit pa rin yung ipinatutupad na seguridad dito sa Ateneo de Zamboanga University, dito sa Zamboanga City, kung saan nangyari yung pamamaril kahapon na ikinasawi nga ng dalawang estudyante, kabilang na yung shooter na isang grade 8 student. Personal kaninang ininspeksyon ni DepEd Secretary Sani Angara itong mismong pinangyarihan ng insidente kasama yung mga opisyal ng universidad. Sabi ng kalihim, palaisipan pa rin kung ano yung nagtulak dito sa shooter para gawin ang krimen. Sabi ni Angara, base sa pakikipag-usap niya sa mga guro, hindi totoo na binubuli at hindi rin totoo na depress ang shooter na isa raw top student. Hindi pa rin daw makumpirma sa ngayon kung ang mismong teacher ang target ng shooter. Ayon sa kalihim, isa sa mga sinisilip ngayon sa investigasyon ay ang posibilidad na may groomer mula doon sa tinatawag na nihilistic violence extremism group ang binatilyo na maaaring nakilala niya raw sa online gaming app. Kaya naman pabor daw si Angara sa panukala na magpatupad ng ban sa ilang mga violent gaming app na mahina yung age regulations at posibleng pinamumugaran ng mga groomer. Samantala, personal ding binisita kanina ni Vice President Sara Duterte ang burol naman nung isa doon sa dalawang estudyante na nasawi sa insidente para magpaabot ng pakikiramay sa pamilya nito. Binisita rin kanina ng pangalawang Pangulo yung ospital kung saan nagpapagaling yung ilang nasugatan dito sa nangyaring insidente. Kasama raw sa mga napag-usapan ni BP at yung pamilya ng mga biktima ay yung maaaring gawin ng gobyerno para maprotektahan ang mga estudyante lalo na sa loob ng paaralan. Noong siya pa raw ang kalihim ng DepEd, nakita na raw nila yung posibilidad ng pagkakaroon ng active shooter sa mga paaralan gaya nga ng nangyayari sa ibang bansa. Kaya pinalakas daw nila noon yung Learners Right Protection Office sa mga paaralan para tumutok sa mga insidente ng bullying at pagkakaroon ng tinatawag na psychosocial wellness program. Ngayong hapon, Jen, bumisita rin dito sa Ateneo de Zamboanga University itong si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nakipagpulong siya sa school administration upang tugunan at tumulong doon sa
naging epekto daw ng trauma na idinulot nitong insidente sa kanilang komunidad. Umapila rin ang DSWD sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na sa social media kaugnay dito sa insidente, na tigilan na ito dahil hindi raw yan nakakatulong dito sa sitwasyon. Nagbabala rin ng kalihim sa posibilidad na pagsasampa nila ng kaso laban sa mga nasa likod niyan, partikular na yung paglabag sa RA 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Jet. Sa ngayon ba, Mar, ilan pa rin ang bilang ng namatay at nasugatan, ang official? Well, sa official na tala pa rin ng Philippine National Police na nag-iimbestiga dito sa nangyaring insidente ay 2 yung nasawi dyan at 2 individual din yung napaulat na nasugatan. Ayun, pero meron na bang report? Kasi ang mga balita na talagang ang puntirya daw nung shooter, yung kanyang teacher eh. Totoo ba yung ganon? Well, ang sabi kanina ni DepEd Secretary Sani Angara, wala pang konkretong ebidensya no, na magpapatunay na yung teacher talaga ang target at sa ngayon hindi pa nila nakukumpirma kung talagang yung teacher yung sinasabing target nitong shooter na isang grade 8 student. Pero batay doon sa batay sa investigation kasi 'di ba alam mo naman bilang nasa pulis ay ang pulis talaga mag-iimbestiga diyan doon sa investigation nila mga investigador may lumalabas na bang motibo, Mar? Well, yung motibo ang isa sa mga inaalam pa ngayon ng mga otoridad. Alam mo kasi dyan, dito sa panig ng DepEd, nagsasagawa rin sila ng kanilang administrative investigation para alamin kung ano yung nagtulak dito sa bata para gawin yung krimen. Sa panig naman ng PNP, kasama sa mga inaalam nila, yung talagang pagkakasunod-sunod ditong insidente, yung timeline nito mula nung pagpasok ng estudyante, kung paano niya na ipasok yung mga armas dito sa loob ng paaralan. So pagdating dun sa motibo, yan yung patuloy pang iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Jen. So yung eskwelahan naman, meron na bang report kung paano na ipasok yung baril? Kasi nakikita ko parang napakahigpit ng gwardiya dyan, di ba? Tsaka ang eskwelahan, secured, may bakod, laki ng gate na nakikita ko sa likod mo. Paano kaya nailusot yung baril ng bata? Well, kanina dyan sa monitoring natin sa press conference ni Secretary Remulla, lumalabas na nasa sasakyan nung tatay nitong suspect, no, yung armas na ginamit dito sa insidente. Yun kasi yung sasakyan na ginamit sa paghahatid sa kanya dito sa loob ng paaralan. Alam mo kasi dyan, sa pagdating sa mga private school, gaya nitong Ateneo de Zamboanga, usually ang tinitingnan lang ng mga security officer dyan ay yung kanilang sticker, no? Hindi naman na binubusisi kung anong laman ng mga sasakyan at kung sino yung karga ng mga sasakyan. So, lumalabas na nasa loob ng sasakyan yung armas na ginamit sa panghatid sa estudyante, kaya dire-diretsyong nakapasok yan dito sa loob ng campus. Yun ang problema. Nako, mabigat. Anyway, Mar, salamat na marami. Ingat kayo dyan, ha? Yan po si Mar Gabriel mula po sa Zamboanga City. Ayan. At may mga kapanayan ba tayo? Ayun, ito pala Nelson, Sige. Pinalad tayo mga kapanayam ang butihing Vice Mayor ng Zamboanga City, si Vice Mayor Maria Isabel Climaco. Mayor Beng, napapanood po kayo sa Net25, napakinggan po sa Radyo Agila at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Mayor Beng, magandang hapon po. Yes. Buenas tardes po, Sir Nelson and Sir Jen and at Jem at lahat pong nakikinig sa atin sa Agila and Net25. Pinapahiwatig po namin ang aming pakikiramay sa Ateneo de Zamboanga community sa pagkawala ng 2 ating mga estudyante at sa lahat na po ng eskwelahan. Okay. Alam niyo po, sir, dumating po kanina si Secretary Sani Angara at si Secretary Rex Gatchalian at nagbigay rin po ng kanilang mga
tulong for the assistance in terms of psychological debriefing, assistance also to support the programs for stress debriefing ng school community. Pero with former Mayor Celso Lobregat and Mayor Olaso po, we have declared also another no class tomorrow. Kasi din aside from this situation, meron din po kaming issue of dengue prevention. Opo. Vice, sa part po ng local government, meron ba kayong ginawang investigation? At ano po ang lumalabas kung meron po kayong initial investigation sa pangyayari pong ito, Vice? Yes, as far as the investigation is concerned, we left it to the Philippine National Police to conduct an investigation. Yes po. In fact, we have asked them for the official report kasi what we would have wanted to do was to collate it with the report of the CDRMO para may chronology of response. Yes po. Wala akong nakatanggap na official on my part because I think they have created an SITG. But I would also like to commend our police chief in the police station that gave us initial report. So from that, it was a decision of the crisis committee that as far as the investigation is concerned, we will abide by the findings of the Philippine National Police because yung katanungan po natin, sirs, yung paano nadala yung baril, etc. sa campus, these are the things that we want answered also, no? And sa ngayon, wala pa akong nakatanggap ng official police report, but Secretary of the Interior is coming tomorrow, and that SITG will be presented to the Secretary, and we await that. But nonetheless po, initially, as what you might have already known, there were 2 students who died in that incident yesterday, Yes po. and one is hospitalized, and all of them have been responded to and attended to by the government, and we'd like to express also our gratitude to the cabinet secretaries and the other agencies such as DOH for coming. Opo. So yung investigation po has to be given by the Philippine National Police. Pero sa part po ng local government, kayo po bilang Vice Mayor at presiding officer po ng konseho, may mga reglamento po ba, may mga ordinansa na sa tingin po ninyo yung nalabag kaya naganap ang pangyayari ito, Vice? Yes, actually po, because of the incident that happened in Tacloban, naipasa na rin ng local government unit through the Sanggunian to strengthen the security of the local schools. In fact, sir, initially lang, based on what we have, and I don't have the official investigation report of the police for us, the ground commander yesterday in the crisis committee, kung makita natin when at the time of the incident that happened, the school already had intended to come up with their simulation activity. The campus is composed of 2 campuses, an elementary and a high school, junior high school department, and the elementary department already conducted their simulation exercise. Now, when that incident happened, there was a response from the police because they were just outside in the periphery. And then I think the incident happened roughly around 7:45. By 8:06, there was already a response. Yes po. So in terms of the presence of security response, they were acted immediately, but the big question is still, how come a student was able to siphon the gun inside the campus? And that is a big question that we want the police to investigate and answer to us because kahilingan din po natin lahat at lalo-lalo na po ng mga magulang na nasawian na gusto talaga din nila malaman paano nagkaroon. And your question about mga nalalabag na batas is something that also has to be answered. Pero po, yung hinihiling din po namin ngayon sa pangyayari, nagkaroon po ng mga maraming misinformation. That is why when we were looking at the social media, nabigla kami kasi parang nilagay nila yung simulation activity together with the incident at parang umiba po yung mga numbers of fatalities, casualties, etc. So we have to come clear that 2 po ang namatay na sawi and then isa pong na-hospitalized na estudyante and 1 was brought to the hospital.
yun po. But the bigger challenge that we're experiencing right now is the schools which have implemented immediately yung kanilang psychological debriefing, ongoing pa rin ngayon. Pero humihiling po kami sa Net25 at sa ating mga partners sa Agila News to please help us kasi po what we're experiencing right now is being mimicked and dared by other posts that in social media na parang meron pong dare na kung nangyari sa Ateneo, gagawin din nila sa ibang paaralan. Kaya lang po, hiningi namin kay Secretary Angara, hiningi namin kay Sec Gatchalian, kung pwede po bang maitigil to at ma-act upon natin kasi po, as a former guidance counselor of the Ateneo de Zamboanga and family counselor po, I see that there is really a need to strengthen the family relationship to parental supervision and guidance of the children. So with this matter po, hinihikayat po namin ang ating mga magulang na pwede pong i-supervise yung ating mga bata. Tuloy niyo po, Vice. Tuloy niyo po, Vice. We are asking, hinihiling po natin sa ating mga magulang na ang pahiwatig namin na tugunan ang mga ginagawa ng kanilang mga anak at kung pwede nga tignan kung ano bang mga laman ng kanilang mga bags before they go to school. Kasi po, wala pong lugar ang paghahasik at violence sa ating community. At ang aking pong mensahe bilang acting mayor na sa mga nakikinig sa atin ng mga kabataan, mahal na mahal namin kayo at inyong mga magulang. Ayaw namin na magkaroon po kayo ng mga incidents of violence kasi hindi po ito makakatulong. Malaki pa inyong chance at marami pa kayong mararating at gusto namin bilang mga magulang at pamahalaan na mabigyan kayo ng pagkakataon na makamtan din ninyo ang bagong kinabukasan. We need to protect you against lawlessness, especially yung mga iba't ibang social media na mga threat na naghihikayat ng kaharasan sa inyo. At ang panawagan namin, hindi lang po trabaho ng ating eskwelahan, ng pamahalaan, kundi na rin po ang ating mga magulang. So ang hiling ko ng Mayor Alcalde Kimmer Olaso din sa DepEd na magkaroon po ng, I think if it's possible nationwide, a gathering of the local government unit together with the education sector, both private and public, as well as the Philippine National Police to address also the concerns for the safety and protection of our children. So these two matters are very important, and I'm sure that Net25 and the Agila network of families will also help us to strengthen the relationship of the family because nakita natin the only way that we can protect our children is by a unified effort of helping the parents as well to take care of the family. Yun lang po. Ayan. Nelson? Okay na. Oo. So at least, Vice, masalamat po ng marami. Kayo nakapanayam namin na ipaliwanag niyo po itong bagay na ito. Po. At bayaan niyo po, tutulong kami, Vice, para ito ho ay mahinto. At meron pa palang ganun kumakalat, parang ang dating, kung ginawa namin yan dyan sa Zamboanga, gagawin din sa ibang eskwelahan. Ako, Yes po. nakakapangamba po ito, Vice. Nakakapanamba at nakakabahala. So ako po ay nanawagan ulit sa ating lahat ng mga nakikinig sa ating Net25 and Agila family. First of all, this is a situation that is affecting not only Zamboanga City, but is affecting the families as well. So we need the support of the PTCAs and all the parents to please guide our children. And sa ating mga kabataan nakikinig, we love you. We want to give you a better and a brighter future. So yun lang po. Muchas gracias, Ivaya Condios. And thank you po sa Net25 and Agila. You are family to us. Ivaya Yes po. Condios. Muchas gracias po, Vice Mayor Beng Clemaco ng Zamboanga City, ang atin pong nakapanayam. Ayun, Nelson, Sana ay wala nang magpakalat ng... Tsaka yung pakiusap pala, Nelson, ni DepEd Secretary Sani Angara, sana daw i-take down yung mga video, kasi di ba naka-live ito sa Facebook Oo. Sana daw ay wag nyo na i-share. Yes. At kung maaari ay maalis sa social media itong mga bagay na ito.
Kasi kung halimbawa, kahit ikaw taga Metro Manila, ako in-skip ko, Nelson eh. Kumbaga yung bilang pamilya, kasi pag napanood mo, parang may pangamba ka na rin. Pwedeng mangyari sa anak mo, lalo kung nag-aaral eh, no? Yan nga. Yun po ang kaisipang kumakalat ngayon. Ay, nako. Anyway, sige po, magbabalik pa ang Saganang Mamamayan. %100% all natural and organic with 80 powerful ingredients that different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that's help your body get the nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured product, may kompletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Ayon. Kinatawagan naman ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng mga batang natagpuan noong ika-10 ng Hulyo 2026. Humigit kumulang alas 7 ng umaga sa isang waiting shed sa Barangay Valdez, Florida Blanca, Pampanga. Tinatayahong bago lamang na ipanganak ang sanggol nung natagpuan na nasa loob nga ng kahon at nakabalot pa ng kumot. Siya ay kasalukuyang nasa pangalaga at proteksyon ng Yakap Home for Children na matatagpuan sa address Philippine Arena, Ciudad de Victoria, Santa Maria, Bulacan. Kung may makakilala sa mga magulang at kamag-anak ng bata, maaari po lamang makipag-ugnayan sa Yakap Home for Children Social Worker na si Laarni Lynn S. Hilera sa kanilang opisina o sa telepono bilang 0936-561-7007. Ayun. 0939 ata. 0939. 0939. Oh. 561-7007. Yan. Ayun. Binabati natin ang Kuya Felix Casio. Sabi niya, Jen, Nelson, ako'y nandito sa Surigao del Norte. Habit ko nang makinig sa mga programa niyo ni Nelson. 100% tiyaga ng mamamayan. Pakibati po ako. Salamat. Yan. Si Ka Felix Casio, lagi pong nakasubaybay sa atin. Si Ka Nora Banyes, salamat po. Happy birthday naman kay Doktora Manolita Kalimbas Angulo. Nagbe-birthday August 18 kahapon ito ng Balanga, Bataan. Ayan. Happy birthday. Sabi naman ni Kuya Eran Besta, Jen, pakibati naman happy 81st. 81 years old na. Kay Auntie Vicky Besa Castillo. Mula po kay Antonio Besa Sr. Marami pong salamat. Jen, pakibati naman ang aking manugang birthday niya ngayon, August 19. Siya ay si Mark Dave Subagan. 39 years old siya. Nasa Unlad, Dasmariñas, Cavite. Pakibati din ang aking anak na si Sydney Friends at sa kambal niyang anak, si Bastian at Celestine. Ayan. Salamat po. Binabati din natin ang ka Elmer Sarmiento at ang kanyang assistant, ka Noel Ignacio, maging ang kanilang mga kasama doon sa district ng Great Lakes, USA. Ayan. Sina ka Sam Bella Cruz, Roldan Agsalud at Juni Alarin. Ayan, nalipat ng District Northern Plains, USA. At binabati ko rin, mga babayan, ang mga nasa Turco. Turco, District of Northern Europe. Akala ko benta ng Turks, hindi pa. Iba pa yung Turkey. Wala, iba pa. Ayan. Lokal ng Turco, Northern Europe. Sabi naman ng ka Ricky Cardaño, Jen, pakibati naman. Ka Grace Ara Bautista, August 19. Mula po kay ka Ricky at ka May Cardaño. Salamat po, ka Ricky. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. Meron pang isa dito eh. Inahanap ko eh. Pero batiin na rin natin sapagkat kahapon pala, Nelson, ay birthday ng ka Romer Galang. Ayun nga, Binati natin kanina. So kahapon pala ang birthday niya, hindi pala. Ngayon pala kahapon? Kahapon pa. Kahapon. Ka Romer, happy birthday po sa inyo. Mula po sa palatuntunang Saganang Mamamayan at siyempre po dito sa amin sa Net 25. Iyan. Alam mo ba na may bagyo na naman ngayon?
Itong bagyong Neneng. Kala ko bagyo ng sama ng kasi ngayon sunod-sunod na yung bagyo, sama ng loob. Eto, totoong Kung bagyo. Dito pala bagyo talaga. Oh, meron tayong bagyong Neneng. Tropical Depression Neneng. At pinapalakas po nito ang habagat. Kaya asahan natin na mag-uulan na naman at magbababaha. Ha? Po. Oho. Pero Marami na namang nininervyos, Nelson. Dahil po sa araw na ito, tuloy-tuloy rin ho ang ulan. At kahapon ay umapaw din ng tubig dyan sa Abra de Ilog. Halos 3 linggo na, walang patid. At ang sabi daw ng Pag-asa, Nelson, ng forecast nila, buong Agosto. Oo. Di ba? Ulan na ulan yan. Abra de Ilog. Oh. Occidental Mindoro. Ito yung pag galing ka ng Batangas. Yan ang una mong bababaan. Abra de Ilog ba? Abra de Ilog. Oh. Itong Apaw. Naku po. Apaw po ang tubig dyan. Malapit sa Ilog, sa Barangay Poblasyon. Oh. Tinangay po. Yung kinakain na yung ang ilang bahagi ng bahay. Oh. Yung bahay, tatangayin yan. Oho. Oo. Makikita rin ng unti-unting pagguho ng lupa hanggang tuluyang ang tangayin ng bahay sa tabi ng ilog. Nako. Tinangay na, tinan mo dyan. Nahulog na yung... Naku po. Pinasemento pa, ginasusan yan, no? Ganyan nung... Akalain mo ba mangyayari sa kanila yan? Pero sa ngayon ay humupa na raw ho ang baha sa araw na ito. Nako. Nenervyusin ka sa mga pangyayari talaga ito, Nelson, ha? Sa Barangay Poblasyon naman, nalubog ang ilang kabahayan. Talaga naman, naku po, kawawa na. Barangay Lumang Bayan at Tibag. Ito, nag-vlog pa siya, si Kuya, oh. Oo, si Jose Lapus. Si Jose ba yan? Oo, nag-ikot-ikot siya at nakita nga niya yung mga lumubog. Oho. Ang lakas ng loob, Parang wala kang pupuntahan dyan, Pagka tinangay ka ng tubig, Oho. Kasi lahat may agos, Naku po. At sa kanyang muling pag-iikot kaninang umaga, kitang-kita niya ang pinsalang iniwan ng malakas na bagyo, lakas na ragasa ng ilog. Wala na, mahina na yung tubig, pero yung mga tinangay nung malakas na ragasa kahapon, ayan, naiwan po. Lawaan River. Ayan. Ilog lang pala yan. Ilog yan. Lumawak yan ng lumawak, At saka makikita mo yung tubig, parang putik na galing sa itaas, Aha. Ayan, Ang lakas pa, Ay, nako. Sa Maribeles, Bataan naman, umabot sa 5 talampakan ng baha sa barangay town site at nirescue na ng Bataan Maritime Police ang ilang pamilyang apektado. Sinakay na ng bangka. Ayan. Sa San Guillermo, Morong Rizal, Ayan, Morong, mataas yan, Nelson, ha? dahil sa bagyong Neneng, Binahari ba sila? tumaas din ang tubig sa ilog. Maraming bahay nakatira sa malapit sa ilog, pinalikas muna. Nako. Ay, nako. Sa Pampanga, Ayan, nako, yung Makabebe, yung mga sunod-sunod na lugar. Ito, Porac naman. Porac, walang nagawa sila kundi lumusong sa baha. Sa Mangkatian, Porac. Oho. Pumasok kasi sa bahay na yung mga tubig Wala, hindi mo na mapipigil yan pag ganyan taas. Ngayong araw na ito yan, Jen, ha? Ayun daw yung level ng tubig. Oo, pagka masyado mataas na. Nako. At kasabay ng pagsalba ng kanilang gamit, nilinis rin ng mga residente ang tumambad na basura. Ayan, nagkalat din ang basura. Tuloy-tuloy naman ang baha sa Masantol, Pampanga. Masantol naman ito. Ayan, mamimili, mamamalengke, dadaan ka muna sa baha. Bangka na yung sinasakyan ni Manong, Naging floating market nga po. Oho. Sa Malolos naman, yun po nangyari. Lalo pang tumaas ang tubig. Malolos, Bulacan. Oo. Ngayong hapon po yan, ha? Kumpara kahapon. Ngayong umaga na ito. Ayun. Sa Batangas, punta tayo. Yan, oo. Ayun, parang ganun pa rin, ilang araw na. Nararanasan pa rin ang pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Batangas. Yung water level sa isang spillway sa bayan ng Ibaan ay patuloy daw hong tumataas. Nagmistulang ilog naman ang daan sa Barangay San Diego sa bayan ng Lian kung saan lampas tao ang baha.
Naku po. Hindi passable sa mga sasakyan. Lampas tao, kakatakot. Oh. Mukhang nagkamali yung patayo ng bahay dyan. Dapat ata pinagawa niya floating house. Pinasok rin ng tubig ang ilang classroom sa Carretonan Elementary School, bayan naman ng Calatagan. Oho. Biruin mo kung gaano kalawak na bahayan dyan. Sa bayan naman ng Mabini, yun, gumuho ang lupa. Nako. Kung magkakatotoo yung forecast ng Pag-asa, sana Nelson hindi magkatotoo ha. Ang panalangin ko, wag magkatotoo. Pero mukhang tuloy-tuloy eh. Buong Agosto daw, ito mangyayaring ito. No. Yun ang kanilang forecast ng Pag-asa. Parang ayaw talagang tumigil eh. Wala. Oo. Di ba? Dapat talaga habang meron yatang hinihintay na Ganon? dapat may mangyari. Ha? Doon naman sa Puerto Galera, may natabunan ng lupa. 34 years old. Tao. Kala ko, iba na lalaki. Tao pala natabunan. Natabunan ay pinagkaguluhan nila. Wawa naman. Oh. Sana hinugot muna bago nung pagkaguluhan. Alam mo ba kung bakit siya natabunan dyan? Bakit daw? Nag-aayos siya ng motorsiklo sa tabing daan. Siguro, medyo nasiraan. Naayos niya. Timing at the wrong place. Ayun Sabi nga nga. nila, no? Biglang gumuho ang bahagi ng bundok. Ay, basta sa ilalim ng... May pader pa pala, no? Barangay Sinandigan. Akala niya matibay eh. Na Oo. sumandig doon eh. Nabagsakan pa siya. Naku. Natabunan ho siya ng Ang laki debris. ng adobe ata. Yeah, naipit ng pader kasama ang kanyang motorsiklo. Aha. Sino mo mag-aakala, di ba? Naisip mo, may pader dito, safe ako rito. Oo nga, no? Ang kapal pa ng pader. Eh, Yun no? pa ang... Hindi, malamang yan. Humuna na yung lupa ang kinakapitan yan, Nelson. Oho. Yan ang masakit na katotohanan. Kaya hindi pa rin ho naman madaanan ang kalsada sa Minolo, San Isidro, Puerto Galera. At naantala ang clearing operation dahil nga ho paulit-ulit. Hindi lang isa yung guho ng lupa eh. Paulit-ulit sa iba't ibang lugar. Hindi sila makadaan. Nako. Kaya wag mo nang tatangkaing dumaan ho dyan, ha? Mga motorista, at baka kayo po ay matsyempuhan. Oho. Wala. Plano ko pa namang ilibre ka sa Puerto Galera eh. Saka na, sa ano na. Next time. Next week. next month. Next month tayo. Oo. Gusto ko nga magtampisaw doon sa beach ng Puerto Galera eh. Oho. Hindi daw madaanan eh. Ilang araw na yan. Mahigit 1 linggo na, mga kababayan. Hindi, pangatlong linggo na kayo, Nelson. Wala Kaya nung nga, oo. nangyari ito. Oo, Kasi bago pa matapos ang July, August. Tama, bago pagpasok pumasok ng Agosto. Pagpasok na Agosto, Umulan tuloy-tuloy na. ito. Oo. Di ba? Meron kang Maymay, may Luis. Tapos yung bagat ayaw tumigil. Oo. Ngayon naman si Neneng, anak ni Neneng. Cardo. Ayan. Oo. Sunod-sunod ito. Kaya dahil dyan, 5.3 million na ang apektadong mga tao. Ayan. 5.3 million. Biruin nyo kung gaano kadaming tao yan. Oho. 42,000 nasa mga evacuation center. Pakakainin mo ng pakakainin yan. Oo. Ang pinsala sa infrastructure, 3.5 billion pesos. Agriculture, 1.4 billion ang kasama na yung pinsala sa bukid ko. Ayan. Ang pinakwento mo ba? Sinabit mo na? Oo, saan ko kaya sisingilin yun, ha? Hindi, may ano yan. Masisingil natin yan sa DSWD at sa DA. Oo, wala. Gamitin natin. Nanlumo ako sa nangyari. Ganun ba? Oo. Yung inaasahan nating puno ng mangga, inanod pala. Inanod eh, oo. Inanod yung puno ng mangga. Pakiramdam ko, ako si Job eh. 2 puno pa lang. 2 puno pa lang, reklamo ka. Wala pang mga hayop na... wala namang mga ngotay na ayaw hayop pala, eh. Yun na yung buong kabuhayan. Ay, nako. Di ba, pagbalik naman yan eh, Ay, sobra-sobra, ha? Ikapupo. Oo, yung wala Sobra-sobrang kang biyaya paglalagyan. yan. Ay, Oo, nako. totoo yan. Yun na lang asahan natin. Iyan ang ating ano niyan. Balatuhan mo na ako ngayon. Baka Oo. meron ka... Advance mo. Advance mo na yung balato. Oh. Ayan, yan o ang ating update sa bagyo. At alam mo ba kung gaano nakadaming basura yung nakukuha dun sa ilog? Jen? May humakot na ba na humakot ng basura? 1,200 na sako na ng basura. Isang ilog yan. Dun sa buong NCR na. Buong Metro Manila na yan. Bukod pa yung unang nakuhang tonelada. Kaya mga sako lang ito. Pero ako hanggang ngayon, Nelson, nananawagan pa rin tayo. Tahimik at tahimik si DNR Secretary Mitch Cuna. Eto. Meron na ba siyang statement sabi ngayon? niya, oo. Sumagot na ba? No? Yes! Sinabi ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna Yan, ano sabi? na isang network ng trust trap ang inilagay sa mga drainage channel at sapa.
Ba? upang saluhin ang mga basura at debris at maiwasang tangay nito ng agos ng tubig. Oh, Dapat may nagtanong, Sek, nasaan kayo nung maganap ang maganap ng kalamidad. Bakit kayo kayo Ngayon nagpakita? lang kayo nagsasalita. Ngayon lang kayo nagpakita. Secretary Mitch, anyari? Tapos mga regional trust trap sites, Wow. ang sinasabi niya 196 Oho. sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Kaya nga ako, sabi ko, alam ni Secretary Mitch Cuna ang trabaho sa DNR eh. Pero, well, sobrang delayed dapat eh. Naghanda kayo niyan, Enero pa lang, Secretary Ay, Mitch. tama. Di ba? Oo. Oho, yun o, G. Araneta Creek. Ayan. Mga tauhan ba ng DNR yung itong humahakot na ito? Sabi niya, oo. Sila daw Aba. naglagay ng mga trap dyan eh. Oho. Kaya lang di ba, dapat nga pala, noon pa nila ginawa. No? Baka tinawagan na sa niya ng Pangulo, Pangulong Bongbong. Secretary Mitch, nanawagan na yung sa ganang mamamayan, lumabas ka naman daw. Parang hindi ka na ata hindi ka man lang naanggihan ng tubig. Ano ha? Kaya nga. Si Kuya Jerry Labasa nagagalit na eh. Hindi ko pwedeng basahin sa himpapawid yung kanyang mensahe. Wag na. Huwag na. Baka, Kuya Jerry, ingat po kayo dyan sa Laguna, ha? Pakibati din po mga taga Central Signal, Makati, na lagi po nakasubaybay sa saganang mamamayan. Ayan. Ang ka Rose Pineda, Rose at saka Abraham Pineda po ng Mississauga, distrito ng Southern Ontario. Maraming salamat po. Pa-shoutout po sa saganang mamamayan. Ayan. At kamusta din po sa Ricky Alipio, dyan po sa Southern Ontario. Ayan. Si Norlin Mananghaya, ang mga taga Templo Central daw po ay binabati niya. Yan. Kaedpel, magandang hapon din po sa inyo, ha? At yung mga kasama, mga staff dyan sa Templo Central. Ka Oliver de la Cruz. Ayan, ho. Ayan. Happy birthday po kay Brother Freddy Ramos ng San Carlos, Pangasinan. At happy birthday po kay Ricky Lacerda, bus driver ng Central Motor Pool. Aba, ingat sa pagbiyahe, pare ko, ha? Laging nakasubaybay po si na Brother Richel Abad at and family, lokal ng Durham, Canada. At Brother Felman Panganiban at family mula po sa lokal ng Yorkdale, Canada. Pakibati daw po ang aking bunso, Angel May Florida, sa saganang mamamayan sa kanyang ika-26 na kaarawan, August 19, 2026 ng Mulabe, Pagadian City. At nakatala po, Pagadian City po sa nakatala. Ayan, Gabi Florida, papa po niya. Ayan. Ang tagdo, malapit na raw itayo, Nelson, ng lokal ng Niagara Falls. Ganun ba? Oo. Sa pagsimula doon yan, iimbitahan tayo. Pupunta ako dyan. Para makapaligo daw tayo doon sa falls, sa Niagara Falls. Talaga? Yes. Canada side o US? Canada side. Canada side daw. Pwede. Oo, Pwede. sabi. Okay. Sagot na raw nila ang pamasahe pagdating doon. Pauwi. Tayo sagot uwi na tayo. Okay na. Ay, ito na po ang ating palatuntunang saganang mamamayan. Programang paborito ng bayan. Bukas alas 5, mga balitang kompleto, totoo, 100%. Bye!